Matapos malagdaan ng Pangulo, ang revision ng Kongreso at Senado, sa Self-Reliance Defense Posture Bill nito lamang Agosto, ay agad na nagparamdam, itong napakasikat at napakalaking US defense company, na Lockheed Martin Global Incorporated, na makipag-alyansa sa ating AFP, upang tulungan ang bansa, na mapalakas ang kanyang kapabilidad, na gumawa ng sariling mga kagamitang pandigma at mga teknolohiya, para sa kanyang sariling depensa. Sinasamantala ng Lockheed Martin, ang magandang inisyatibo, ng Revised Self-Reliance Defense Posture Bill, dahil binibigyan ng gobyerno, ang mga defense company, na gumawa ng kanilang mga produkto, dito mismo sa bansa, tulad ng mga incentives mula sa gobyerno, para mapagaan at mapadali ng mga defense company, na ilipat o magbukas ng manufacturing facilities sa bansa. Pinapagaan din ng nasabing batas, ang pag-establish ng defense manufacturing, ng mga defense company, sa pamamagitan ng pagbabawas, ng mga pasana nila sa mga business processing fee at mga buwis. Ang hakbang na ito ng Lockheed Martin, ay palatandaan, na naniniwala sila, na malaki ang potensyal ng bansa, sa mga negosyong may kinalaman, sa paggawaan ng kagamitang pangmilitar. Ayon sa mga officials ng Lockheed Martin, na nag-courtesy call sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada, noong nakaraang buwan, nais umano nilang magkaroon, ng malaking bahagi, sa modernisasyon ng buong hukbong sandatahan ng Pilipinas, at makipag-partner, sa pagbuo ng self-reliance defense posture ng bansa. Ang pagtayo ng manufacturing facilities ng mga weapon system, na ginagamit ng Pilipinas, at mga karatig bansa, at mga spare parts nito, ay isa sa planong itayo ng Lockheed Martin sa bansa, sa oras na maisakatuparan na, ang hangarin na ito ng Lockheed Martin. Ang Lockheed Martin, ay siya ring gumawa, ng multi-launch rocket system na HIMARS, na nangunguna sa listahan ng Philippine Army, ngayong Horizon 3, sa ilalim ng kanilang multi-launch rocket system project. Matagumpay din na nakabenta ang Lockheed Martin, ng 47 na mga Black Hawk helicopter sa bansa, kung saan nagkaroon ng titulo ang Pilipinas, bilang isa sa largest operator, ng mga Black Hawk helicopter sa buong mundo. Pagdating naman sa heavy lift cargo transport aircraft, ang Lockheed Martin, ay ang sandigan ng Pilipinas, dahil sa kanilang mga C-130 Hercules, na siyang pangunahing cargo transport aircraft ng Philippine Air Force, na tinatayang aabot na sa 10 aircrafts, ang i-operate ng bansa, kapag na-deliver na ang 3 bago, na binili noong nakaraang taon, at 3 pa, na nakaschedule na transfer sa bansa, sa susunod din na taon. Ang pagbili ng mga multi-role fighters, ay ang siyang pinakamalaking proyekto, na makukuha ng Lockheed Martin sa Pilipinas, kung sakaling sila ang mapili ng Air Force. Ang F-16 Vipers, ay ang siyang panlaban ng Lockheed Martin, sa multi-role acquisition project ng Philippine Air Force. Matatandaang sa isang post ng Lockheed Martin sa kanilang website, ay kanilang binigyang diin, kung paano magkabenepisyo ang ekonomiya ng Pilipinas, kung sakaling magkaroon ng magandang partnership sa Lockheed Martin, dahil di lamang umano pang depensa ang makukuha ng Pilipinas sa kanila kung magtutulungan ang dalawang panig, kundi lalakas din umano ang kakayahan ng bansa sa ibang aspeto, at ito ay ang self-reliance defense posture. Kaya malaking benepisyo ng Pilipinas, kung makapagpatayo na ng mga production facilities ang kumpanyang ito, dito sa bansa, di lamang sa makakatulong ito ng malaki, sa ating self-reliance defense posture, kundi mas mapadali at mas mapabilis, ang logistic support and maintenance, sa mga kagamitang binili natin sa kanila, lalo na ang mga multi-role fighters. Ang Philippine Aerospace Development Corporation o PADC, ay ang siyang magiging pangunahing partner ng Lockheed Martin, kung sakaling magbubukas ito, ng production facility sa mga military aircrafts, dahil ang PADC, ay ang pangunahing corporation sa bansa, na binigyan ng solong mandato ng gobyerno, sa mga gawaing may kinalaman, sa research and development, business, at pag-establish ng aviation and aerospace industry ng bansa.
Patungkol naman sa pag-upgrade ng armaments ng dalawang Jose Rizal-class frigates, ay sinasabing ino-offer din ng Lockheed Martin ang kanilang Mk-41 vertical launching system. At meron tayong natuklasang magandang impormasyon patungkol sa presyo ng Mk-41 vertical launching system, na masasabi natin na hindi pala ito ganun kamahal at kayang-kayang bilhin ng Pilipinas para sa dalawang Jose Rizal-class frigates. Ayon sa halaga ng pagbili ng Netherlands ng 8 8-cell Mk-41 DLS mula sa Lockheed Martin, na inaprobahan ng US Congress noong 2022, nagkakahalaga ang 8 launching system ng $110 million o nasa $13 million lamang ang isang 8-cell vertical launching system. Yan ay katumbas sa 783 million pesos. Tulad ng lahat ng vertical launching system, ang presyo na yan ay hindi kasama ang mga mismong missiles na ilalagay, dahil palaging hiwalay ang presyo sa mga missile na nais ilagay ng operator. Ito ay nangangahulugan na kayang-kayang armasan ng 8-cell vertical missile launcher ang lahat ng Del Pilar class at Jose Rizal class sa 7.6 billion pesos na inilang 2025 budget ng Philippine Navy Offshore Combat Force Weapon Upgrade Program. Ang Mk-41 Vertical Launching System ay ang pangunahing mga vertical launching system na ginagamit ng mga makapangyarihang mga naval force sa buong mundo, tulad ng Amerika at mga European countries. Ang mga pangunahing missiles na kinakarga sa vertical launching system na ito ay ang most combat-proven Tomahawk missiles at SM-6 missiles, na maaring maging anti-surface o anti-ship missile, at pwede rin maging surface-to-air missile, para sa air defense ng barko. Hindi na rin mabilang ang mga missiles at mga guided and precision bombs na binili ng Pilipinas sa Lockheed Martin simula pa noong maraming taon na ang nakaraan. Isang napakagandang pagkakataon kung sakaling mangyari na magkaroon nga ng mga production facilities ang Lockheed Martin dito sa bansa, dahil siguradong hindi lamang ito makatulong sa ating ekonomiya at makapagbigay ng mga trabaho, kundi para na rin ma-absorb ng Pilipinas ang mga advanced technology ng kumpanyang ito na labis na magpapalakas sa ating self-reliance defense posture. We work with more than 50 countries worldwide, helping them protect their national interests while strengthening their economies, industries and communities from within. We're not just innovators, we're opportunity makers. Lockheed Martin is investing in our bridge to the future, introducing new and visionary technologies, developing stronger alliances, and serving as a powerful catalyst for economic and job growth.